Kung ito ang iyong lulutuin, ako maganda ka na ng maraming kanin kasi panigurado mauubos siyang sinaing mo. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo itong aking taniman dito sa labas. Ito yung dinidiligan ko nung isa kong video kung nakita nyo. At meron na din ako mga bagong tanim dito na talbos ng kamote, pero dito ko lang din yan nakuha dyan sa mga tinanim ko. Dalawang beses ko na din kasi ito nagulayan itong mga tinanim kong talbos na kamote. Meron din ako maliliit na sili dyan, yan yung pinapakita ko sa inyo. Pero hayaan nyo na kung bakit magulo yung aking taniman. Meron din ako mga string onions dito, 4 na puno yan, pero binunot ko na yung isa. Ito naman yung aking bawang na tinanim ko. Diba, medyo marami-rami na din siya, pero hayaan nyo talaga yung mga balat ng orange, yung saging, kasi wala talaga akong may didilig dyan na masustansya, kaya yan, nilagyan ko na lang ng mga ganyan. Kung mapapansin nyo dyan, mas marami pa yung buhangin kaysa lupa, kaya hindi masyadong malusog yung mga tanim ko dito. Balat lang din naman ng mga prutas ang nilagay ko dyan para magkaroon naman ng sustansya yung lupa kasi puro buhangin. Nakapagsaing na nga din ako, kaya gagawin na natin yung ulam natin ngayong hapunan. Sa totoo lang, wala na laman yung ref namin, kaya ayan, lumabas na ako dito sa bahay kahapon at ngayon, at ito yung napili kong ulamin namin ngayon. Buti na lang talaga itong talong na napili ko, kunti lang yung nasira, kaya ayan, medyo marami din yung maluluto ko ngayon. Gusto ko sana gawin tong torta talong, pero naisip ko baka may mga uod sa gitna, kaya ganitong luto na lang yung naisip ko. Hahatiin lang natin yan sa gitna, tapos tingnan nyo baka may mga bulok o baka may uod dyan. Pagkatapos nito, lagyan natin ng asin. Ibababad lang natin siya ng konti, so hayaan nyo na yung kamay ko, basta naghugas ako niyan, malinis naman yan. Pwede nyo pala to babaran ng asin, pwede rin hindi. Ako kasi binabad ko siya ng asin kasi napaaga yung paghiwa ko nito ng talong. Naghihiwa na din pala ako dito ng sibuyas, pero hayaan nyo na dandahan yung paghiwa ko ng sibuyas dito kasi umiiyak na talaga ako dito na part. Ewan ko din ba sa sibuyas na to, bakit ba talaga nagpapaiyak to ng mga tao? Pero minsan natutuwa na lang din ako kasi wala siyang pili, lalaki o man ng babae, iiyak ka talaga sa kanya. Kasunod naman natin hiwain yung ating bawang. Kung hindi nyo lang talaga natatanong, dati talaga ayaw ko ng sibuyas at bawang, pero ngayon ako nasasarapan ako sa dalawa na to. Kung hindi nyo pa nasubukan ako, itry nyo na maglagay ng sibuyas doon sa mga sausawan nyo. Namis din pala tong sibuyas kapag nakahalo sa sausawan at hilaw na kinakain. At dahil tapos na tayo, kaya ayan, magsisimula na tayong magluto. Unang gagawin pala natin dito, piprituhin lang natin yung mga talong. Ito muna yung kawali na ginagamit ko kasi yung isa talaga papahingahin ko muna, baka napagod na din yun na siya na lang araw-araw yung ginagamit ko pagluto. Kakasabi ko lang nung nakaraang kong video na ayaw ko na magprito kasi nga tumalsik yung mantika sa mukha ko at hanggang ngayon meron pa talaga dito sa mukha ko. Di yung mantika, kundi yung pasok dito sa mukha ko andito pa. Pero mabilis naman talaga tumaluto yung talong, kaya ayan, dandahanin na lang muna natin. Huwag lang talaga malagyan ng tubig kasi tumatalsik yung mantika. Medyo pa naman malaki yung pasok ko dito sa mukha ko. Buti na lang talaga hindi dumiretso sa mata ko kasi meron akong 3 paso. Yung isa nasa kilay ko, tapos yung isa dito sa pisngi ko, tapos yung isa talaga yung delikado kasi nasa gitnaan ng mata ko at saka ilong. Yung piniprito ko pala doon ay almusal namin na tinapa. Ito din kasi yung lutuan namin, medyo mataas to kasing tangkad ko lang, kaya nagtitingkayad ako kapag nagluluto. Kaya siguro dumiretso talaga lahat yun sa mukha ko kasi medyo mataas din tong lutuan namin. Napatakbo talaga ako agad dun sa CR namin tapos sabay hilamos. Pagkatapos pala natin magprito at dito na din tayo magluluto dun sa isusunod natin. Magisa mo lang tayo ng bawang. So ito yung pinakagusto ko, bawang muna para mabango. Hindi na rin pala ako naglagay dito ng mantika ha, para hindi more on mantika tayo. Isusunod din natin yung ating sibuyas. Kapag okay na, ilalagay na natin ang ating tuna. Kahit anong tuna dyan, basta sa tingin nyo mas masarap pa dito sa hinalo ko, okay na yun. Pero sa tingin ko talaga ito lang yung mas mura na tuna. Maglalagay din pala tayo nitong oyster sauce. Sa pagtansya ng lasa, kayo na bahala sa mga panlasa nyo. Lalagay din pala tayo ng toyo dito, pero kunti lang yung toyo nilagay ko kasi di ba nakita nyo na nilagyan ko ng asin yung talong kanina. Maglalagay na din tayo dito ng mga spices natin. Kayo na din bahala kung anong ilagay nyo dito ng spices. Pero ako, ano lang talaga to. Yung talinamnam at saka paminta yung nilagay ko dito. Halo-halo lang natin yan at pag okay na, ilagay na natin dito ang ating mga talong. Yung talong pala dito ko nilagay sa strainer na yan para ma-drain pa yung mga excess na mantika dyan. At ihalo-halo lang din natin. So hanggang manuot na yung lasa dito sa ating mga talong. Nako, ito lang talaga masasabi ko. Kapag ito talaga yung lutuin nyo, maganda na talaga kayo ng maraming kanin. Panigurado kasi ako, nako, magtatakam kayo nito. Wala na din pala akong nilagay nitong asin ha, pero naglagay ako nitong kunting asukal kasi medyo naalatan ako. Kaya kung ako sa inyo, wag na talaga nyo ibabad sa asin yung talong para hindi maalat yung luto nyo at hindi na kayo kailangan magdagdag pa ng asukal. Pero kahit gano'n, nakuha ko pa rin yung timpla na gusto ko. O diba, ang sarap ng luto ko. Charot lang. Naglagay din pala ako ng onion ring sa ibabaw nito. Tapos pinatay ko na din pala yung apoy nito para hindi maluto yung onion ring sa ibabaw. At ito na yung result. Pero ewan ko ba kung bakit ganyan yung kuha ng camera ko. Nakakatakam naman to sa personal. Kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan mag-like and subscribe.